Okay guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. For today's video nga pala ay gagawa tayo ng 12 volt 30 ampere na LiPo4 battery. At bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking ina-upload. At bago natin pagsama-samahin o series, i-test muna natin kung pantay-pantay ba ang voltahe ng bawat cell. 3.36 volt, 3.36 volt, 3.36 volt, and 3.36 volt. Halos pantay-pantay naman. At ang BMS nga pala na ginamit ko dito ay 100 ampere na may active balancer at short circuit protection. At ang discharge current nga pala nito ay 100 ampere at ang charge current naman ay 8 ampere. At ang gagawin nga pala natin dito ay series connection kasi ang bawat cell nito ay 3.2 volt at kapag isineries ay mag-add ang voltahe ng bawat cell. At ito yung magiging main negative at main positive. Positive papuntang negative, positive papuntang negative at positive papuntang negative. At lalagyan ko na lang nga pala ng tape para hindi maghiwa-hiwalay. Mas maganda sana kung mayroong Kapton tape kasi mas madikit at makakasecure ka na hindi maghihiwa-hiwalay. At ang pagsisiris nga pala nito ay ganito lang. At ito ang magiging main negative at main positive. At kinabitan ko na rin nga pala itong wire ng BMS ng terminal lugs. At nabili ko rin nga pala ito sa Shopee. 124 ko lang nga pala yan nabili sa Shopee at 150 pieces na ang laman. Ganito ang itsura ng terminal lugs at may iba-ibang sizes na yan depende sa iyong paggagamitan. Bali ito nga pala ang ating main negative papunta sa positive, papunta sa negative, positive to negative, positive to negative, at itong main positive, main negative. Ilagay lang natin itong mga washer na kasama dito sa battery. At sa pagkakabit nga pala nitong wire ng BMS, unahin natin itong color black na wire. Itong black lalagay natin siya sa main negative. At yung pangalawa naman, yung unang pula, ilagay natin sa positive. Yan ang magiging nating B1. At yung pangatlong kulay pula naman ay ang siyang lalagay natin dito sa B2, sa pangalawang battery cell na positive. At itong pangatlong wire naman na kulay pula ay ikakabit lang natin sa pangatlong cell sa positive terminal. At yung pang-apat naman na wire na kulay pula, yung panghuli, ay siyang ilalagay naman natin sa main positive. Sa panghuling. At ikabit na nga pala natin tong mga tornilyo dito nga
kasama dyan sa battery. Tigpitan na rin natin. Bali sa ngayon, ipa-proper wiring lang natin to. Pag isa-isayin lang natin, tatalian lang natin ng cable tie para maganda naman tingnan. Bali, ito nga palang itsura nitong BMS na 100 ampere. Good naman. Ditong kakabit ang main negative at ito yung power na dun sa output. Bali, ngayon hinangin lang natin tong BMS. Lagyan natin ng wires. A few moments later. Okay guys, nahinang ko na itong BMS. Nalagyan ko na ng wires. Natagalan nga pala ko sa paghinang nito kasi dapat ang gamitin nating soldering iron ay mga 60 to 80 watts para madali niyang matunaw yung soldering lead. Dito ko na nga pala inilagay itong BMS sa gilid. Ito nga palang B negative ng BMS. Dito lang natin niya ikakabit sa main negative. At dito naman sa main positive, lagyan lang natin ng wire. Hiwalay naman yan. Yan na yung output. Main positive. Ikabit lang natin tong communication cable ng BMS. O kaya, ikabit na rin natin tong wires ng BMS para gumana na at maging active na siya. A few moments later. Okay guys, natapos na natin tong ating battery na 12 volt 30 ampere na LiPo4 battery. I-test lang muna natin kung parehas ba o naka-active na ang ating BMS. Lagyan na lang natin ng positive signs at negative signs sa dalawang wire sa output para hindi tayo hindi malito. I-test lang natin dito sa cell kung pantay ba ang kung tama na ba. At i-testing na rin natin dito sa BMS kung parehas na ba ang output. Parehas naman, halos 13.36 volt naman. Okay na, goods. Pwede nga pala itong gamitin sa mini solar setup sa mga beginners. Okay guys, hanggang dito na lang ating video. Salamat sa panonood.